Sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, page 565. Ang pag-aaralan natin sa hapong ito ay patungkol sa ministry. Okay? Pag sinabing ministry ay gawain na ginagawa para kanino? Para sa Diyos. Amen? Amen. So, anumang merong ministry. Dito sa church, ang mga ginagawa nyo dito, ang tawag dyan ministry. Halimbawa, pag-aayos ng upuan, yan ay ministry. Okay? So, buksan natin. 2 Corinthians chapter 2, verse 1 hanggang verse 6. Sige. Say amen po kung nakita na natin. Amen. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Okay? So tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muling salamat na kami ay nagkatipon-tipon dito para muling sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po Lord sa katatapos na Sunday School kanina, sa preaching and then sa Kids Church. At ngayon, i-bless niyo po patuloy ang gawain. Kayo po ang may taas, kayo po ang makita, at ang inyong pong salita ang makita at may taas sa hapong ito, Panginoon. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala sa inyong pong harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, maaari na pong mabuo ang bawat isa. Okay, so dito, nabasa natin kanina yung tinatawag na ministry. Okay, so ready na bang makinig ang bawat isa? So, huwag niyong isasara yung inyong mga Biblia. So, tuloy lang tayo para pag tumingin tayo sa Biblia ay masusundan natin. Okay, sabi dyan, seeing we have this ministry. Amen? So, medyo palawakin natin yung word na ministry. Sabi ko nga sa inyo, ang sinabing ministry, sa madaling salita sa Tagalog, gawain. Amen? Yan ang term na ginagamit sa buhay Kristiyano. Katulad dito sa church. Sabi ko sa inyo, lahat ng ginagawa natin dito na para sa Diyos, ang tawag dyan ay ministry. Kung ikaw nagpapiano, ministry yan. Pagkatapos ng simba, kung ikaw nagwalis, ministry yan. Pagkatapos ng simba, pag ikaw ay nag-ayos ng Biblia, nag-file ng mga songbooks, inayos mo doon, or nag-igib, or nagwalis sa labas, nag-ayos kung inayos yung mga upuan, lahat. Lahat ng yun ginagawa mo para sa Panginoon, ang tawag doon ministry. Amen? At sa ating ministry, hindi tayo nagpapasikat. Amen? Hindi tayo naglilinis kasi nandiyan si pastor. Diba? Ay, nandiyan si pastor. Walis tayo, walis. Oh, diba? Hindi ganun. Amen? Ay, ayos tayo po, nandiyan si pastor. Hindi. Kahit na nandiyan si pastor o wala, kahit nandiyan yung asawa ng pastor o wala, gagawa pa rin tayo. Amen? Kasi ginagawa natin yun para kanino? Para sa Diyos. Kaya may nakakakita man o wala na tao sa iyo, ang mahalaga, pag gumawa ka, nakikita ka naman ng Diyos. Amen? Kaya gawin mo lang kung ano ang tama. Lalo na dito sa church. Diba? Kahit mag-isa ka lang dito sa church, maglinis ka, gawin mo yun para sa Panginoon. Amen? Hindi ka man nakikita ng iba, nakikita ka ng Diyos. At ang Diyos ay natutuwa. Sino? So, okay. Mamaya, practice tayo. Mamaya na. Okay? So, sabi dito, yung ministry na tinatawag,
Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, mas maganda maghanap kayo ng ministry. Kung wala pa kayong ministry dito sa church, hanap ka. Mag-isip ka na, ano bang pwedeng maging ministry ko sa church? No? Kung ikaw ay nagwawalis na, pwede mong dagdagan yan. Amen? Amen. Halimbawa, meron na akong isang ministry. Ano yun? Nagwawalis ako dito sa church. Ano pa kaya pwedeng maidagdag? Ay, mag-ayos ako ng mga Bible. O diba? Mag-ayos ka ng mga sumbo. Tapos, ano pa? Mag-i-give. Diba, nadadagdagan yung mga ministry mo. Hindi yung habang tumatagal tayo. Kung kailan tumatagal, tsaka naman pakonti ng pakonti ang ministry, no? Dati, halos ikaw lahat, no? Kasi masipag, kasi para sa Panginoon. Katagalan, nababawasan. Hanggang sa magulat na lang, wala na sa church. Amen? So, hindi tama. Diba? Kaya, ministry. Ang pagtuturo sa bata, ministry din yan. Kaya yung ministry mo na pag may memory verse, alagaan mo yan. Ministry ang tawag dyan. Kaya balang araw, pag yung mga bata, naglakihan na, no, tapos mas malaki na sa'yo. Yung mga batang tinuturuan namin sa Bulacan, ang lalaki na. Nakita nyo yung mga pumunta dito? Yung mga bata na yun, tatangkad na. Yun yung mga bata, dati na parang kila Ija lang, kila Aldrin. Ang liliit. Yung turuan namin yun, sila Ma'am Jess nyo. Turo. Tapos, nung ilang taon na lumipas, ayun, nagpapatuloy pa rin sila sa church. Hindi sila nawala sa simbahan kasi nataniman sila ng salita ng Diyos. May nawala man, pero bumabalik pa rin. Kasi naturuan ng salita ng Diyos. At katagalan, no? Diba, nakita nyo nung anniversary, kumanta sila. Sila yung mga bata na yun. Ang lalaki na, mas malalaki na sa akin. Yung mga bata, pag naglakihan yan, na mas malaki sa'yo, pero matutuwa ka. Bakit? Makikita mo sila na ilang taon na lumipas, pero nasa church pa rin. Bakit? Kasi isa ka sa ginamit para mataniman sila. Yung pagtuturo ng memory verse sa kanila, kids, minsan nahihirapan kasi mahaba, pero sige lang, turo lang. Kids, yung memory verse natin, minsan parang nakakapagod na Tama? Parang paulit-ulit. No? Sunday, minsan wala pang tulog, wala pang pahinga, pero tuloy lang. Kasi ministry yan at ginagawa natin yan para sa Panginoon. Amen? So dapat mag-enjoy ka. Yun ang dapat una mong maramdaman na pag may ministry ka, magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, kung napapagod tayo, meron tayong pwedeng hingiin sa Diyos. Tingnan mo, sa verse 1. Seeing we have this ministry. Kung anong ministry na meron ka, ilagay mo doon sa ministry na yun. Tapos sabi dyan, as we have received mercy, we faint not. Alam niyo pag sinabing faint, pagod. Tingnan mo, may Tagalog dyan, di ba? Basahin ko. Sa mga tuwid, dahil sa nakikitang kami ay may ganitong ministeryo, ng pagkatanggap namin ng kahabagan, ay hindi kami nanghihina. We faint not. Nasubukan nyo na bang mapagod? Halimbawa sa pag-aaral. Ang pag-aaral, nakakapagod yan. Hindi lang nakakapagod, nakaka-stress pa. Diba? Mapapagod ka sa physical, mapapagod ka sa mental, mapapagod ka rin sa financial. Diba? Lalo na pag may face-to-face. Diba? Nasubukan nyo naman na magkaroon ng face-to-face. Nakakapagod talaga sa school. Diba? Kung nakakapagod sa school, meron ba ditong hindi napapagod? Yung matulog nga, nakakapagod din Nasubukan nyo ng matulog na matulog. Pag natulog ka ng natulog, di ba nakakapagod din? Yung tipong parang nagsawa ka na sa ikakan na gusto mong tumayo, kumilos-kilos. Di ba? Nakakapagod. Lahat ng gawain dito sa mundo, nakakapagod yan. Amen? Kahit nga kumain no? Kumain ka, kain ng kain, nakakapagod din yun Di ba? Lalo na pag busog ka na, no? Halos isuka mo na, kain ka pa rin ng kain. Pagod. Kaya, ganun din dito sa gawain ng Panginoon. Pastor, bakit ba tayo napapagod? Kasi, tandaan nyo, napapagod tayo kasi nasa physical pa tayo. Gusto nyo huwag mapagod? Gusto mo? Umuwi ka na sa langit. Kasi sa langit, wala nang pagod doon. Sabay, po si Angelo.
Di ba? Kasi dito sa mundo, ulitin ko, kahit anong gawin mo dito sa mundo, mapapagod at mapapagod ka. Pag-aaral, kahit nga yung nakaupo kayo dyan, nakikinig kayo, di ba nakakapagod din? Kasi kasi ano yan nakatingin kayo, nakafocus kayo, tapos habang nakafocus, gumagana yung isip nyo. Kasi nakikinig kayo ng salita ng Diyos, ina-analyze nyo. Minsan pag uwi sa bahay, nakakapagod din, di ba? Lahat nakakapagod. Kaya kung ayaw nyo mapagod, umuwi na kayo sa langit. Di ba? Yan dyan ang gusto mo na umuwi. Kaya ganun lang yun. Totoo naman yun, di ba? Na kung gusto mong lugar na walang kapagod-pagod, sa langit yun. Kaya dapat nyo ma-realize na kahit nasa gawain ng kayo ng Panginoon, may pagod pa rin. Kasi nasa physical tayo Ang physical natin, napapagod dito. Amen? Nasa physical tayo napapagod tayo. Kaya kung gusto nyo mamahinga, alam nyo na. Diba? Nakakapagod. Kaya, ano ba yung ministry na meron kayo dito sa church? Pag-uwalis, ano man yan. Kahit pagtutulong ng bata, ano man yan, nakakapagod yan. Amen? Pero, tingnan nyo naman, as we have received mercy, humingi kasi sila nakatanggap kasi sila ng, ano ba yung mercy? Abag or awa. Awa ng Diyos. Diba? Kaya kung kayo na napapagod na sa gawain dito, tandaan nyo, hingi lang kayo ng awa sa Panginoon. Amen? Amen. At bibigyan kanya ng kalakasan. Amen? Bibigyan kanya ng kalakasan. Nakakapagod pero masaya. Amen? Amen? Kahit basta pag ginagawa mo yung isang bagay na para sa Panginoon, kahit na napapagod ka, masaya Amen? Amen. Lahat dito masaya. Kaya kung anong ministry meron ka, enjoy mo lang yan. Amen? Lahat i-enjoy natin dito. Ako, bilang pastor nyo, isa sa ministry ko yung magturo. At nakakapagod din. Amen? Nakakapagod. Simula Sunday school, tapos may preaching pa, tapos service ng hapon. Nakakapagod kasi iisipin mo, ano bang mensahe? Yung kalooban ng Diyos. Pagpipray mo yan. Tapos gagawa ka pa. Tapos aaral, ipipreach mo. Ipapangaral mo. At syempre, yung dapat mong ipangaral, syempre dapat mabubusog yung mga tao. So, kung sa akin lang, nakakapagod. Pero, hingi tayo ng awa sa Panginoon. Amen? Amen. Lord, bigyan niyo po kami ng kalakasan na yung aming mga ministry ay magampanan namin. Kaya huwag kayong manghina, huwag kayong magkaroon ng negatibong isip na, ano ba naman yan? Gawa naman ako ng gawa sa church. Wala namang nangyayari. Alis na nga lang ako. Wag. Kasi sabi ko sa inyo, ang ministry ay katulad yan ng pagtatanim. Amen? Yung ministry sa mga bata, nagtuturo tayo ng mga memory verses, nagtuturo ka. Pagtatanim yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, oh Lord, nagturo na ako nung Sunday sa mga bata ng memory verse. Baka pwede next week, pagpalain mo na ako. Hindi ganyan. Oh Lord, nagwalis na ako Baka bukas, pagpalain mo na ako. Lord, nagdilig na ako ng halaman Baka pwedeng pagpalain mo na ako. Sabi ko sa inyo, ang ministry ay katulad yan ng pagtatanim. Amen? Amen. Kung ikaw ay, ang isang farmer ay nagtanim, tapos huminto siya, aani ba siya? Hindi. Hindi niya makakamtan yung mga inani niya, yung mga bunga. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay katulad yan sa isang farmer na nagtatanim. At kapag nagtanim siya, nagtatanim kami ng salita ng Diyos sa inyo. Pag nagtanim ba kami sa inyo, hinahayaan namin kayo? Hindi. Minsan papasahan namin kayo ng verses sa group chat. Diba? Tapos pinagpipray din namin kayo. Kasi ganoon ang pagtatanim. Na balang araw, pag nakita na ng Diyos at pag talagang lumago na ang mga tanim, ano mangyayari? Aani ka balang araw. Amen? Amen. Magpapalain tayo ng Panginoon. Kaya kung ano yung mga itinatanim nyo ngayon, mga ginagampanan yung ministry, gampanan nyo lang. At bahala ang Diyos ang magpala sa inyo. Diba? Kaya dito sa church, diba? Pansinin nyo, yung mga ginagawa natin dito, may ano ba? May sahod ba tayo dito?
No, wala tayong sahod dito, amen? Amen. Pero tignan nyo naman na talagang yung pagpapala ng Diyos ay patuloy na sumasagana sa atin. Tama? Kaya sa atin, mga Kristiyano, kung wala ka pang ministry, ay maghanap ka ng ministry. Or kung sa tingin mo, may ministry ka na dito, bakit hindi mo dagdagan? No? Kasi pag maraming ministry, at marami din gumagawa, mas gumagaan ang gawain. Amen? Kapag nagtutulong-tulong. Okay? And then sabi dyan, as we have received mercy, we faint not. Ngayon, tignan nyo sa verse 2. But have renounced the hidden things of dishonesty. Alam niyo yung dishonesty? Ano sa Tagalog nun? Hindi matapat. Alam niyo sa ministry, sinasamahan din po yan ng katapatan. Amen? Dapat kung anong ministry ang gagampanan nyo, samahan nyo ng katapatan. Sabihin, honest kayo sa Diyos. Ibigay niyo yung buong lakas nyo, mahalin niyo yung ministry nyo. At sabi niya, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Kaya alam nyo, kaya alam nyo dito sa ating gawain, sabi doon, but not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Kaya alam nyo, itong salita ng Diyos na hinahawakan natin, ito, hindi natin ito, alam nyo yung deceitfully, ibig sabihin may pandaraya. Maraming nagtuturo ngayon na may halong pandaraya. Tama, tinitwist nila yung salita ng Diyos. Magtuturo sila, para maligtas, magpabautismo kayo. Para maligtas, umanib kayo dito sa simbahan. Para maligtas, gumawa kayo ng mabuti. Yun yung tinatawag ng Biblia na handling the word of God deceitfully. Na kaya kayo mag-ingat kayo. Hindi porket yung nagtuturo ay may hawak na Biblia, tama na siya. Mag-ingat kayo sa ganon. May mga napapanood kayo sa Facebook, di ba? May napapanood kayo sa YouTube na mga nagtuturo, iba't ibang simbahan. Iba't ibang simbahan. Tapos, akala mo tama kasi may hawak na Biblia, maganda rin ang suot, tapos ang ganda rin ng simbahan. Tapos magaling din magsalita, mag-ingat kayo sa ganyan. Kasi na baka binabaliktad niya na yung salita ng Diyos. Baka may halong pandarayan na. Kaya dito sa church natin, sinisigurado ko na walang halong pandaraya ang itinuturo ko sa inyo. Amen? Amen. Bakit? Kasi may basihan tayo eh. Anong basihan natin? Salita ng Diyos. Pag sinabi dito sa pulpito na huwag tayong iinom ng alak, may basihan. Amen? Nakasulat, di ba, saan nga yun? Ephesians. Huwag uminom ng alak, di ba? Pag sinabi dito sa harap na magsimba tayo, may basihan din tayo sa Biblia. No? Pag sinabi ng Biblia na huwag tayong makiayon sa uso ng mundong ito, may basihan din tayo. Amen? Lahat ng itinuturo dito, may basihan tayo. Pasok kayo dyan. Pasok ka. Bakit? Pasok ka dito. Masakit dyan mo? Ano yung mga... Kaya sabi ng Biblia, hindi natin itinuturo ang salita ng Diyos na may pandaraya. Amen? Amen. Kaya dito, tingnan nyo tingnan nyo. Dito, wala tayong halong pandaraya. Tingnan nyo, kahit masakit sila sabi. Di ba? Sino pang hindi natamaan dito? Ito pa. Sino tinamaan na sa mensahe? Last kamay. Di ba lahat tayo? Kahit ako bilang pastor, tinamaan din ako sa mensahe. Kasi dito sa church natin, yung mensahe dito, yung buong katuruan na nasa Biblia, walang itinatago dito. Amen? Amen. Lahat talaga. Diba? Lahat talaga. Ngayon, pag nasaktan ka, at yung response mo ay magagalit ka sa pastor,
hindi ka na magsisimba, sa tingin nyo, tamang response kayo? Mali. Dapat ganito, Lord, salamat sa mensahe. Salamat tinamaan po ako. So, ibig sabihin lang nun, na meron akong kailangang baguhin sa sarili ko. Amen? Amen. At pag tinamaan ko, pasalamatan mo sa Panginoon. So, ibig sabihin, walang halong pandaraya. Kahit na masaktan tayo dito. Alam nyo, sa ibang church, hindi sila nagpapatama doon. Hindi nila itinuturo yung buo. Halimbawa, tingnan nyo. Alam nyo ba, merong mga ibang simbahan na iniingatan nila yung damdamin ng mga tao na, mag-iingat ako sa ipipreach ko. Bakit? Kasi baka masaktan si ganito. Lalo na, tingnan nyo lalo na yung mga malalaki magbigay. Halimbawa, may mga mayayaman dito. Tapos, halimbawa si Aldrin, milyonaryo. Halimbawa, ang tithes and offering ni Aldrin ay, halimbawa, 5,000 a week. Tapos, may offering pa siya na 5,000 din. Tithes, 5,000. Tapos, offering, 5,000 din. So, magkano lahat yun? So, 10,000 weekly. Siyempre, makikita mo yan sa listahan, di ba? Makikita mo yan. Tapos, inisip yung iba, ganito isipin, malaki magbigay si Aldrin, kailangan hindi ko siya patatamaan sa mensahe. Kasi baka pag tinamaan siya, mawawala siya sa simbahan, baka hindi na siya magsimba. Tapos, hindi na siya magta-tithes. Di sayang naman yung 10,000. Sa tingin nyo, tama ba yun? Totoo yan, may nangyayaring ganyan na simbahan na takot silang ipangaral yung katotohanan kahit na masaktan ang tao. Bakit? Kasi yung mga tao nila malalaki magbigay. Halimbawa, kung si Aldrin malakas kuminom ng alak, pero malaki siya mag-tithes and offering, ako bilang pastor, kailangan hindi ako mangaral na huwag uminom. Kasi baka matisod si Aldrin. Tapos hindi na magbigay hindi na mag-tithes and offering ng malaki. Sa ibang church, ganun po nangyayari. Na iniingatan nila yung damdamin ng mga tao. Pero dito sa atin sa church, iba tayo. Amen? Amen. Kahit na malaki ka man magbigay o maliit, kung yan ay nasa Biblia, kahit masakit yan, ituturo pa rin sa atin. Bakit? Kasi yun ang makagagamot sa atin. Amen? Amen. Halimbawa, kayo mga naging professional na. Si Manuel naging engineer na. O si Angelo naging anong pangarap mo siya? Diba, naging presidente na. Diba? Pulis ba? Pulis. Aldrin, ay si Timothy, Siman. No? Tapos kayo maging teacher. Share, as teacher. Mga professional na kayo. So ano gagawin? Siyempre, pag professional na, medyo mataas-taas na yung tithes and offering yan. No? Makikita ko sila. Mataas na lang tithes and offering. Kasi nagtatrabaho na kayo Tama? Mataas na lang tithes. Ano gagawin ko? So, ibababa ko ba yung antas ng pangangaral ko na, dapat mag-ingat na ako sa preaching ko. Kasi malalaki na sila magbigay. Baka pag natisod sila, hindi na sila magbibigay ng malaki. Tama ba yun? Hindi. So, kahit na kayo, yumaman na kayo, kahit magkaroon pa kayo ng malaking business, kahit na mag-tithes and offering pa kayo ng 1 milyon, hindi pa rin magbabago ang preaching. Amen? Amen. Kung tatamaan kayo sa mensahe, tatamaan talaga kayo. Basta ang gawin nyo, pag tinamaan kayo, magpakumbaba kayo. Amen? Amen. Kasi minsan pag yumaman na yung tao, umangat na sa buhay, yumayabang din, no? Halimbawa, kayo, naging professional na, mataas na ang posisyon, tapos tinamaan kayo sa mensahe. Ano sasabihin nyo? Yung pa naman si pastor. Hindi nga siya nakatapos ng pag-aaral. Minamaliit na yung pastor, no? Hindi nga niya natapos yung engineering niya. No? Tapos yung iba, alam niyo yung iba, talagang mag-iisip ng negatibo. Bakit? Pero nung walang-wala dati, lagi nakikinig yan. Opo kay pastor. Pero nung umangat na sa mga, sana naway hindi mangyari sa inyo yun. Amen? Amen.
na balang araw pag yumaman na kayo, pinayaman na kayo ng Diyos. Nawa maalala niyo yung mensaheng ito na kahit na nasa ganitong posisyon na ako, mananatili pa rin akong mapagpakumbaba. Amen? Amen. Yan ang tama. Kaya kung kayo maging professional na, maabot nyo na yung mga pangarap nyo sa buhay, ang preaching mananatiling ganun pa rin. Pag tinamaan ka, masanay ka na. No? At kung ano yung dapat baguhin, baguhin mo. Upang sa ganun, kaya ka lang naman tinatamaan sa preaching. Kasi, dahil sa maling nagagawa. Pero kung okay naman, sumusunod ka man sa salita ng Diyos, hindi ka natatamaan sa mensahe, di ba? Ganun lang yan. Kaya sunod lang kayo ha. Amen? Amen. Gawa lang sa Panginoon. Sabi dyan, not walking on, nor handling the word of God deceitfully, but by the manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Kaya dito sa church, no, walang halong ano dito, pandarayan. Kaya simple lang ang mensahe sa hapong ito, no? Simple lang. Yung ministry. Amen? Amen. Ministry. Kaya dito sa church, darating yung time na dito sa church na darating yung time na pwede kayong mapagsabihan ng pastor, mapagalitan, masaway. Pero tandaan nyo, mahalin nyo ang ministry nyo. Amen? Amen. Mahalin namin. Halimbawa si Angelo, kung nag-iigib siya, ministry niya yun dito sa church. Amen? Nagwawalis pa siya dyan. Tapos bigla ko siya napagsabihan, napagalitan, kasi may nagawa siyang mali. Ano kaya isipin niya, Angelo? Hindi ko na nga gagawin yung ministry ko. Kasi iigib na nga ako, papagalitan pa ako ng pastor. Sana hindi kayo magkaroon ng kaisipan na gano'n. Amen? Amen. Na kahit na mapagsabihan kayo, makorek kayo, basta alisin nyo yung pride. Amen? Ano bang posisyon nyo sa buhay, yumaman man kayo, alisin nyo yung pride sa sarili nyo. Lagi kayong mapagpakumbaba. Amen? Amen. At kung anong ministry meron kayo sa hapong ito, ano nyo yan? Pahalagan nyo yan, mahalin nyo. At kung kaya mong dagdagan mo. Lalo na yung ministry ng pagtuturo. Pagtuturo sa mga bata, pagtuturo sa labas. Kaya yan, may bunga tayo. Si Dayan. Dayan ba? Dayan. Diba? Bunga yan ng pagtuturo sa labas. Amen? Kaya kayo, kung wala pa kayong ministry ng pagtuturo sa labas, minsan sama kayo. Sa soul winning, pagtuturo. Pamimigay ng mga babasin. Yung ginagawa ko sa labas, di ba? Yung mga, di ba, pinuntahan ko yung mga bahay-bahay nyo dati, tinuruan ko kayo ng katiyakan ng kaligtasan. Ang tawag din is soul winning. Kung may free time kayo, ang schedule namin dito is every Wednesday, 9 a.m. ng umaga, soul winning. Every Friday, 9 a.m. din. Every Saturday, 9 a.m. din. Yun ang mga schedule. Kaya kayo, kung available kayo, sama kayo. Kasi ministry din yan. Minsan nakakapagod. Lalabas kami ang init. Minsan pag-uwi, masakit ang ulo. Nakakapagod. Gutom. Pero masaya. Amen? Amen. Kasi ginagawa natin yan para sa Panginoon. Amen. Para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Kaya, isipin nyo lagi yung ministry nyo. Mahalin nyo yan. Mahalin nyo yan. Gagawin nyo yan para sa gawain ng Panginoon. So tayong lahat ay tumayo. Tayo ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Lord, salamat sa mensahe na binigay niyo sa amin sa atin ito. Salamat, Lord, na ang nagbigay ng ministry sa amin ay kayo po. Sa ministry, walang mababa, walang mataas. Lahat po kami pantay-pantay. At tulungan niyo po kami, Lord, na gampanan ng aming ministry na walang halong pagpapasikat, walang halong kayabangan. Bagkus, ang mga gagampanan namin mga ministries ay lahat po ng ito ay para sa inyo at kayo po ang may taas Panginoon.
Dalangin ko po yung mga kabataan na nandito ngayon. Inyo po nawa silang biyayaan ng ministry. At bigyan niyo po sila ng kalakasan na magampanan nila yung kanya-kanyang ministry nila. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan, karunungan, na maisip nila kung ano yung mga pwedeng mga maging minister nila. At pagpalain niyo po sila, Panginoon. Maging ang kanilang pag-aaral. At hanggang sa dating panahon na sila po ay makapagtapos. Salamat, Lord, sa ministry. Dahil sa ministry, nandito kami ngayon. Hindi kami magkaano-ano, pero magkakasama kami ngayon. It's because of ministry. Salamat, Lord. Bless nyo rin po, Panginoon, ang offering sa akong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa